Tanong ko lang po tungkol po sa babaeng bao. Kasi po, nung sa amin, naglalakad ako tapos narinig ko po na pinag-uusapan nila isang kapitbahay namin na sinasabi, kawawa naman yung babae yun. Wala siyang anak. Sa pagtanda niya, walang gagabay sa kanya. Ngayon po, ang tanong ko po, maano po dun sa Isaiah 54, chapter 54, verse 1, na magalak po siya, umawit. Ngayon po, ang tanong ko po ron, bakit po ganun ang pagkakasabi po sa babaeng bao? Kasi panahon iyo yun eh. Ano? Hindi naman sa lahat ng panahon, kaawa-awa ang babaeng bao. Merong advantages din yung babaeng bao. Alam mo kung bakit? Sa 23 ni Lucas, pakinggan. 23:27. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Nung si Kristo dadalhin sa krus, ay sa Kalbaryo, pasampasan niya yung krus, maraming babaeng sumusunod sa kanya, iyak ng iyak, naaawa kasi sa kanya. Ano nangyari ngayon? Tuloy natin. Tatapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Huwag niyo akong tangisan. Huwag kayong manangis dahil sa akin. Huwag kayong umiyak pa dahil sa akin. Ang tangisan niyo, ang inyong sarili at saka ang inyong mga anak. Bakit? Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailan may hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpasuso. There will come a time na kung sino yung walang anak, sasabihin na yun ang mapapalad. Tama? Halimbawa, ganito. May gera. Nagkakagutom ng tao. Sino mas maswerte? Yung may anak o yung wala? Mas maswerte yung walang anak. Dahil mamamatay ka sa gutom na wala kang dalamhati. Di ba? Hindi masakit ang loob mo. Kasi pag nakikita mo yung anak mo mamamatay din sa gutom, mas masakit yun kaysa sa ikaw na lang ang mamatay sa gutom. Di ba?